mapagpalang linggo po sa inyo mga nanay, tatay, kuya at ate. Welcome po sa channel ko. Ako po ay si Juan Navarro, kung tawagin natin ay Johnny. Ngayong umaga, nais ko pong ibahagi kung paano kami magawa ng shake na galing sa mga gulay namin na nakatanim sa aming mga paso at yung mga prutas na wala dito sa amin, subalit ito ay nabibili sa palengke. Unang-una, ipakita ko muna sa inyo ang mga sangkap. Ito ay dahon ng malunggay, mayaman sa bitamina din ito. Ito ay, kung tawagin natin ay spinach, matan. Ito naman ay Philippine spinach or talilong. Ito ay dahon ng sili. Ito ay alugbati. Ito naman ay talbos ng kamote. Ito ay talbos ng bawang. Meron kaming tanim na bawang sa taas. Then ito ay dahon ng insulin plant. Ito naman ay pipino. Ito naman ay kamatis. Ito naman ay siling paari. Ito ay ampalaya. Ito ay carrots. Ito naman ay kalabasa. At ito ay turmeric or luyang dilaw. Ito naman ang mga prutas na pwede natin isama sa pagsisik. Ito ay guayabano. Ito ay mangga. Ito naman ay apple. Ito naman ay lakatan. Ito naman ay muscovadong sugar. At ito ay turmeric powder. Kung wala kang turmeric na fresh, ito ang ipapalit mo. Ngayon, kung wala kang gulay talaga sa bahay, ito lang yung mga nandito na pwede mong isik. Ito yung available. Pwede mong gamitan ng muscovadong sugar. So, makapagbibigay na yan ng konting tamis para hindi lang maging mapait para sa panlasa mo ang iyong shake. So, ito ay naisip po naming ibahagi itong shake na ito, pagsishake na ito, upang sa ganun ay matulungan ang inyong mga kalusugan upang maging resistant tayo sa mga diseases, sa mga sakit. Nakalimutan ko pala, ito yung gatas, pwede ninyong lagyan ng gatas, pwede naman hindi. So, ito yung tubig. Ngayon, tatanungin ninyo ako kung gaano karami ang prutas at saka gulay. Unang-una, dapat ang proportion nito, ang percentage allocation nito, ang gulay ay nasa 80%. Ang prutas ay nasa 20%. Anong layunin? Anong purpose? Para hindi tayo tamaan ng diabetes. Kasi kung marami ang prutas, nakatitiyak ako na tataas ang ating blood sugar. Samantala kung 80% na prutas, 20% na prutas at 80% na gulay, mababawasan ang pagkakaroon natin ng mataas na sugar at pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Ngayon, ano ang kagamitan na maaari nating gamitin? Simple lang, ito ay blender. Itong blender namin na ito ay matagal nang nabili. Siguro 2008 nabili na ito. Medyo maayos lang kami mag-alaga. At
yung pag-shake namin, paggamit ng shake ng mga gulay ay nagsimula pa noong 2016. Kaya hindi kami bago dito. At regular kaming umiinom nito sa umaga kapag talagang maagang nagising, at usually ganun ang ginagawa namin bago kami magsipasukan sa aming mga trabaho. Automatic na umiinom muna kami ng shake. Bakit hindi sa hapon? Kasi pagdating sa hapon, minsan dumarating kami mga alas 6 ng hapon, alas 7 ng gabi. Hindi na kami nagkakaroon ng panahon para mag-shake. Kaya madalas umaga ang pag-iinom namin ng shake. Siguro mas maganda rin kapag hapon kasi para hindi ka na kumain. Ang pagkakain namin actually kapag nag-shake kami sa umaga, uminom kami ng shake sa umaga, ay medyo nababawas-bawasan ang aming breakfast. Bali, merienda na lang ng mga alas 9. Okay? So, yun. Simulan na natin ang shake, ano? So, ang gagawin mo, kukuha lang kayo ng gusto ninyong i-shake. Basta panatilihin ninyo ang 80% fruits at 20% fruits at saka 80% vegetables. Ngayon, yung mga gulay maliban sa dahon, ay dapat i-chop ninyo, then ilagay sa isang lagayan, then buhusan ng mainit na tubig. Antayin ang 5 minutes upang sa ganun yung mga mikrobyo na nakakapit dyan sa mga gulay, halimbawa itong ampalaya, itong carrots, itong apple, ay maalis. Okay? So, ganito na ang ating pagsishake. Halimbawa, ito na ang gagawin kong shake. Hindi ko lahat inalagay dito kung ano lang ang magustuhan namin, pero ito ay halos lahat gulay, hindi pa nilalagyan ng prutas, Okay, so simulan natin ang shake. Unang-una, isaksak mo ang pag-shake, isaksak mo ang blender. Ito na. Ito yung ating blender, Then, lagyan ng tubig, isang basong tubig. Ngayon, pwedeng dagdagan ng kunting tubig kapag ito ay medyo kulang, pero pwede na rin yan lagyan ng gatas kung gusto ninyo, gusto lang. Okay, so ilagay natin itong mga na-chop na gulay, lagay na natin. Paunti-unti lang ang paglagay, pero kung gusto mo ubusin na kaagad yan, pwede naman. Okay? So, ganito. Kung gusto mong mabilisan ang pag-blend mo, yung paggawa ng shake, pindutin mo yung number 2, number 3 kasi ito ay mabilis ang ikot. Pero usually ang ginagawa namin ay hanggang number 4 lang at saka number 5 ang pinipindot namin. Ito kasing number 2, kapag pinindot mo itong number 2 at saka number 3, ito ay pang crush ng ice cube. Maganda kasi ang shake, mas masarap inumin kapag nilalagyan mo ng ice cube yung iyong shake. Pero dapat ito ay sa hapon. Kapag hapon ka nag-shake, sa hapon mo lagyan ng ice cube. Wag yung sa umaga kasi baka sakitan ka ng tiyan. Okay lang siguro kung ikaw ay uminom ng maligamgam na tubig pagkagising mo, tapos
nagsalabat ka, or di kaya nag-turmeric ka, uminom ka ng turmeric tea, tapos mag-shake ka, yan, pwede mong lagyan ng ice cube ang iyong shake. So, ganito na, start na natin. Dito tayo muna maglagay sa, or pindutin natin ang A few inches later. okay, tapos ng ating shake. So kung maglalagay ka ng gatas, saka muna ilagay pagkatapos matapos ka na mag-shake. So ganito ngayon karami, 4 na ganito karami ang nabubuo sa isang baso ng tubig na nilagay mo at saka yung shake na yung mga prutas na at saka gulay na inilagay ko. So 4 na ganito at ito naman ay iniinom ng aking mga anak. Ito na ngayon. Kung unang iinom, mamaya na sila. So lalagyan ko lang ng kunting gatas. Pwede naman walang gatas. Actually, ang practice ko, hindi ko nilalagyan ng gatas. Sila lang ang naglalagay ng gatas dahil para naman masarap ang panlasa. So, kung lalagyan mo ito ng ice cube, isama mo na habang ikaw ay nag-shake. Katamtaman lang na ice cube para lang medyo lumamig-lamig ng konti ang iyong shake. So, inumin ko na ito. Ito ay magsisilbing agahan ko na, pero siyempre, bago tayo kumain, dinadasalan natin ang pagkain. Bless us, O Lord, in this day which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. So, inumin ko na.
masarap. So, napakasarap ng siko ngayon. Ang inilagay lang ay mangga at saka maliit na guayabano at saka itong saging. Then, nilagyan na ng kalahating apple. And ito, mga gulay na yun. So, dito tatapos itong paggawa ng shake. Ininom ko na. At kung sakali man ito ay makakatulong sa inyo, mas inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at ibahagi po sa iba upang sa ganon ay makatulong tayo sa pagpaunlad ng kanilang mga kalusugan, lalong-lalo na ngayon na nakaharap tayo sa pandemic, itong COVID-19. Kailangan natin ang mga resistansyang pangangatawan para hindi tayo dampuan ng nakamamatay na sakit na ito. So, muli, maraming salamat po.